barko ng China pinaulanan ng ballistic missile sa Red Sea sa gitna ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea at pagkuha ng mga teritoryo na hindi naman sa kanila, at ang tumitinding sigalot ng China at Taiwan. Hindi lang pala dito mainit ang tensyon at girian kontra China, pati na rin sa Red Sea na malapit sa Yemen. Ang Chinese vessel ay nagulat ng tirahin at bombahin ito ng ballistic missile. Tinamaan at nasunog ang bahagi ng barko ng China habang ito ay dumadaan sa karagatang sakop ng sinasabing rebeldeng grupo. Sino ang may gawa nito? At bakit pinaulanan ng missile ang barko ng China? At bakit nababahala si President Bongbong Marcos sa kasunduang nangyari sa ilalim ng Administrasyong Duterte? Yan ang ating aalamin. Isang oil tanker ng China ang dumaan sa Red Sea nang bigla na lamang itong paputukan ng ballistic missile ng grupong Houthi. 5 missile ang umatake sa barko ng China pero isa lamang ang tumama. Ayon sa report ng United Kingdom at mga international news, tinamaan ang barko ng missile at umapoy ang bahagi nito. Tumagal halos ng 30 minuto ang pag-apula sa barkong natamaan ng missile. Maswerte pa rin ang China at walang nasugatan at nasawi sa insidente. Ayon sa pahayag ng US Central Command na naipost sa social media platform na X, ang China ay nagsabi na ang kanilang barko na Huangpu na nasa operation ay nag-issued ng distress call pero hindi naman humingi ng assistance. Ang Houthi ay kaalyado ng Iran na sumusuporta sa Hamas militants na nakikipaglaban sa Israel sa Gaza Strip. Ang Houthi na rin ang kumokontrol ng capital city ng Yemen, ang Sanaa. Simula nang nagkaroon ng pag-atake ang Houthi sa Red Sea, karamihan sa Western shipping firms ay umiiwas na sa dagat at Gulf. Sa halip ay umiikot na ito sa Timog Afrika. Sa nangyaring insidente ng grupong Houthi sa China vessel, hindi inangkin ng grupo ang responsable sa pag-atake. Pero ayon sa leader ng Houthi, nangako ito na ligtas at malayang makalalayag ang mga barkong pandigma ng China at Russia sa Red Sea at Gulf of Aden, sa kondisyong susuportahan naman ng China at Russia ang Houthi group sa politikal na aspeto. Ganoon pa man, hindi sigurado ang China at Russia kung paano nila tutulungan ang Houthi. Dahil bukod sa pag-atake ng Houthi sa Chinese vessels nitong Marso, nauna nang may sumabog na mga missiles malapit sa barkong may kargang langis ng Russia. Ito ay malapit sa Yemen. Nangyari ito matapos sabihin ng isa sa Houthi sa pahayagan sa Russia na ang barkong pangkalakal ng Russia at China ay hindi kailangang matakot sa mga pag-atake. Posibleng nagkamali lang di umano ang Houthi sa pag-atake at di masyadong nakilala ang kanilang tunay na target. Kamakailan pa nga, 2 Pinoy na mandaragat ang nasawi sa missile attack ng Houthi sa karagatan ng Yemen. Ayon pa sa DMW o Department of Migrant Workers, 2 pang Pilipino ang malubhang nasugatan sa naturang pag-atake na nagdulot ng pagkasunog ng barko sa layong 15 nautical miles mula sa pantalan ng Aden sa Yemen. Ang mga kumpanya mula sa China at Russia ay hindi na nag-anunsyo na iniiwasan nila ang lugar na pinupugaran ng Houthi group. Ang China at Russia ay parehong diplomatic at economic partner ng Houthis main military and financial backer ng Iran. Karamihan sa mga pang-export ng Iran ay napupunta sa China at ang Islamic Republic naman, ayon pa sa US at European Union, ay nagbibigay ng mga drone at iba pang armas sa Russia para sa digmaan nito sa Ukraine. Ang China at Russia ay nagbigay din ng diplomatikong suporta sa Houthi. Noong unang bahagi ng taon, umiiwas sila sa isang resolusyon na itinataguyod ng US at Japan na kinundi na sa pinakamalakas na termino ang pag-atake ng mga Houthi sa mga barko, kung saan ilang oras matapos itong maipasa, sinimulan ng US at UK ang mga airstrike kontra sa pag-target sa mga infrastruktura ng mga militar ng Houthi, kabilang ang mga missiles launch sites at radar station. Nakaraan lamang ay nagsabi ang pinuno ng Houthi na si Abdul Malik al-Houthi ay nanumpa na palalawakin pa nila ang kampanya sa Indian Ocean
At nangako pa ito na tatamaan ang mga barkong naglalayag sa paligid ng South Africa. Bawat bansa ay may kanya-kanyang prinsipyo at pinaglalaban. Nakikita natin na posibleng nagtatalo sila para sa kanilang karapatan at kaligtasan. Masasabi nating kaalyado nga ng China ang mga Houthi sa Yemen kahit nagkamali pa ang grupo sa pag-atake sa Chinese vessels dahil ang totoo nilang kalaban ay Israel at Amerika. Bakit nababahala si President Bongbong Marcos sa kasunduang nangyari sa ilalim ng Administrasyong Duterte? Totoo talagang may pinag-usapan ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping patungkol sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Diin ng dating Pangulo, wala silang kasunduan ng China. Ang meron lang ay bawal ang repair. So lumalabas na may kasunduan na dito. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na horrified siya o natatakot sa kaganapan sa Gentleman's Agreement. I am horrified by the idea that we have compromised. Ang sagot naman ni Duterte, do it and repair. I challenge them. Kahit itinanggi na ni Duterte ang Gentleman's Agreement, ang China naman ay inamin ito na mayroong ganyang naging agreement ang Pilipinas at China sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pahayag tuloy ng dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Ang China o si ex-President Duterte? Kalokohan din daw ang pahayag ni Duterte na pumayag ito sa umano'y status quo para lang hindi magkaroon ng digmaan. Estratehiya na daw ng China ang paninindak at pananakot at nagpadala naman ang dating Pangulo. At kung sakali na hindi na natin isinasaayos ang BRP Sierra Madre, mangangalawang ito at tuluyang masisira. Kapag nangyari yan, papasok na ang China sa Ayungin Shoal. Maliwanag na mayroon man o walang Gentleman's Agreement sa nakaraang administrasyon, nananatili na wala tayong pangako o kahit anumang kasunduan na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil ang Ayungin Shoal ay parte pa rin ng ating EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hindi natin kailangan ng permit mula sa China sa mga resupply mission doon. At ang kabuuang sakop ng ating soberanya ay hindi lamang sa Pangulo ng bansa, kundi ito ay pag-aari ng buong sambayanang Pilipino. Ikaw, ano ang reaksyon mo sa naging hakbang na ito ng dating administrasyon sa West Philippine Sea? Mayroon bang dapat managot kaya ganito na lang katindi ang pambubuli ng China sa ating Philippine Coast Guard? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!